hindi ka pwedeng magsalita doon na ikaw yung tama. Lagi yung congressman yung tama at hindi ka na pwede magsalita kapag sinabi nilang hindi ka na pwede magsalita. Alam ng buong bansa na windang na ang bansa natin dahil sa windang na Pangulo na yan. Pero putang ina, suportahan nyo yung mga nagsasabi ng katotohanan. Bilang Vice President, bilang nakarinig ng ating mga active military. So, BBM Bay, tumayo ka na. Dahil pag hindi ka tumayo, baka maging istorya ng bansa natin. What's up mga kababayan? Page trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong panawagan nila ka Eric at Serdado noon na sana ay pumalag na di umano itong si VP Sara at pamunuan ng mga Pilipino upang palayasin sa pwesto itong si Bonget di umano. Naku naman po na talaga nga namang galit na ang nakararami na kahit na 2 taon na lamang ang termino na meron ito hindi na kaya ng nakararami ang ginagawa nitong korupsyon sa loob ng gobyerno at dumagdag pa rito na lalong lumala ang mga krimen sa ating bansa. Pero ba, kung kaya ang katanungan natin ngayon makikiisa kaya si VP Sara sa panawagan nito ng mga mamamayan? Pero bagong lahat huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, wika pa nila na sana wag na nilang hintayin pa na ma-impeach itong si VP Sara upang gumalaw ang taong bayan. Kung pwede naman di umano ngayon, habang naupo ito, gawin na ang nararapat. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Sara must come out to lead the people and lead the redemption of the country. Lead the redemption of our beloved Philippines. Kasama po natin si Atty. Manny Luna and then the rest of the leaders mamaya magbibigay din po ng solidarity call of message reaction sa panawagan ni Atty. Jing. Atty. Manny Luna. Magandang umaga sa ating mga kaibigan, sa media, mga vloggers, at sa sambayan ng Pilipino. Ito po si dating PACC Commissioner at dating Texas Consultant, Atty. Manolito Luna. Nakita niyo po ang nangyayari ngayon sa ating bansa at kami ay nagkakaisa sa aming panawagan ng ating mahal na Vice Presidente, Atty. Sara C. Duterte, should lead us, should unite us, come out in the open and tell us what to do, guide us, so that we can fix this government which has already gone astray. Kami po sa Save Sara Movement ay labis na ang aming puot dahil sa ginawa ng House of Representatives na pag-file ng isang bogus articles of impeachment laban sa ating Vice Presidente na naniniwala kami ay biktima ng harassment at political machinations dahil takot sila na siya ay magiging presidente at makukulong sila. Now, I would like to call the attention of the Senate. Itong grupo ni Senator Gatchalian. There is a possible violation of Article 177 of the Revised Penal Code. Dahil ang kanyang pag-angkin sa posisyon first as Senate President Pro Tempore violates Article 177 of the Revised Penal Code. Bakit? Because that position belongs to Senator Loren Legarda, the Senate President Pro Tempore. Therefore, he is in violation of the provision because he is claiming an authority that does not belong to him. He is usurping that authority of Senator Loren Legarda. On second point, he is in violation of Article 177 of the Revised Penal Code for exercising the functions of Senate President Alan Peter Cayetano, the Senate President. So 2 beses niya binayolate ang Articles 177 of the Revised Penal Code. Inangkin niyang posisyon ni Senator Legarda at ginagampanan niya ang functions ni Senate President Alan Peter Cayetano. Another, there may be disorderly conduct on his part. Why? Because he knows that he is in violation of the law and yet he persists in his violation. Continuous. Yun po ang aking point dyan. That's why, as a citizen, we might file the necessary charges against Senator. Kung alam kay Senator Erwin Tulfo, he said nobody. Bago lang siya. Yes. No? Let the others do something about him. But ito kay Senator Gatchalian, we will take proper action against this fellow. Salamat. May BP pala para malinaw Yes. yung let she lead the country and redeem our people. I would like to involve
the Save Sara Movement, NCR, and Save Sara Movement Cebu, and Save Sara Movement Bohol. Together with Attorney Salvador Diputado, Attorney Manuel Luna, and the rest, we are calling on our Honorable Vice President Sara C. Duterte, to lead us, to instruct us, to guide us, to come out in the open, Enjoy the people. and fix our country. Masyado na po, Madam Vice President, sinisira ng gobyerno ito ang ating pamahalaan. Very good. Maraming salamat, Atty. Manny Luna. Malinaw ang panawagan at ito po'y tuloy-tuloy na at ito na ang aming sabi sa kanyang obligasyon. She may not respond immediately and she may know it voluntarily only on her part, but on our part, it's our obligation to recognize a leader at siya kinikilala namin mamumuno. Let's call on retired General Warlito Daos for his brief solidarity call and then to be followed by Brother retired Captain Ray Valeros and Brother Henz. Please, General Daos. Pagkatayos dito. Sa inyo lahat, nagpako po ang aking represent po ang LUP, Elementor para. Nasabi ko na, noong kong 2 months ago, kaya ko kay Congressman Paras, kasi na-observe ko po na nakakawatak-watak po ang mga karululo. Kasi hindi lang isang samahan ng ano ko organisasyon ko. SSGN, Bangko Pilipinas, mga Karak, United, tapos yung mga iba, nahihikayat ako. Inaano ko po, nagkakaiba ang nila, ang interest nila. Nag-vlog ko nga po, ako noong 2 months ago, hinahanap ko kanina, kaso na-erase na pala yung vlog ko. Na, kinocall out ko si Vice President Sara Duterte. Na, inano ko sa sarili ko, inano ko po yung wordings ni Senator Benigno Aquino. Am I worth dying for? Kasi lumalabas po ako, tinataya po namin ang buhay namin dito. Gano'n kami mga retired. Tapos, inano ko rin po, doon sa vlog ko. I'm not, Pilipino for nothing. Makinang ko. I'm calling out, dapat lumabas ka, Presidente, kay Vice President. Hindi mo po ano, dahil nakakawatak-watak na kami. That is 2 months ago. Ngayon, nandito na po. Ang formal na panawagan. Talagang naiinip ng taong bayan, no? At gusto na talaga nilang manguna na itong si VP Sara upang panagutin ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Okay. Sana po, Vice President, lumabas ka na. Ayun. Nagmapang-awa po kami sa iyo. Lead us, being a true leader. Nasa inyo po ang simpansya ng sambayan ng Pilipino. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ngayon. No more, no less. Ayun. You owe to the Filipino people na lead. Hindi ako tumatawag ng revolusyon ha. I-lead niyo po ang direksyon ng mga sumusuporta sa inyo. Baguhin natin, i-redeem natin ang dignidad ng isang Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat, Retired General Warlito Daos. From the other group and coalition, ay pakinggan natin ang brief but solid call of reaction and response mula kay dating Navy Captain Ray Valeros ng United People's Initiative. Maraming salamat kay Eric Celis. Nag-ako ni Manny Luna nandito kay Brother Congjing para sa sarap na nandito. Mabilis lang po ito. BP Inday, ito yung panahon na kailangan lumabas ka na. Ipapaliwanag ko kung bakit. Kapag hindi ikaw ang pinanawagan namin na mag-lead sa amin, magiging extra-constitutional yun. Correct. Kaya kami sa'yo nakaangkla para walang gulo, constitutional siya. Simulan natin sa Supreme Court. Ang Supreme Court hindi makapag-decide. Bakit? Unahin natin TRO ni Bato. Hindi siya makapagbigay ng TRO kasi pag nagbigay ng TRO ang Supreme Court, inamin niya na mali yung ginawa nila kay PRRD. Ngayon, kung kumampi naman ang Supreme Court doon sa ICC at sa gobyerno, inamin naman ng Supreme Court na failure na ang justice sa bansa natin. So anong gagawin niya? Papatagalin lang niya ang issue. So yun ang stand nila. So hindi tayo pwedeng maghintay ron. Punta tayo sa legislative branch, sa House of Representatives, hindi natin kailangan ipaliwanag. Doon nagmula ang kaguluhan. Punta tayo sa Senate, pati ang Senate ngayon. Pumunta tayo sa executive branch, eh di lalo na. Sila nga yung nagmamanto kasabot natin. At kaya tayo lumabas ngayon at direktang nananawagan kay VP dahil ito na lang yung napitirang constitutional move na pwede namin gawin. Kung hindi kami gagawa nito, hindi kami mananawagan ng sama-sama, magiging extra-constitutional yun. At ayaw natin pumunta tayo. Bago ako magtapos, VP Inday, ito na yung pagkakataon kasi bakit? Kapag namatay si Digong sa dahig, na alam naman natin lahat doon tayo papunta, ikaw ang magiging pinakamalungkot at nagsisisi na Pilipino sa bansa natin. Bakit? Kung sinunod mo ang tatay mo na tumakbo ang presidente, hindi mo ang tatay mo, hindi mo ang susibakat. You owe it to the people.
VP Inday, you owe it to the people. Huwag kang magkaroon ng second mistake. Kaya kami naninindigan ngayon dahil ikaw lang ang constitutional successor. Wala nang iba. Kapag ka hindi kami sumigaw ng constitutional succession, magiging extra constitutional yun. Ayaw namin mangyari. VP Inday, nandito kami, nananawagan, tumayo ka na. On behalf ng mga active military, bakit hindi sila makasuporta? Alam ko sa puso ko, dahil lagi natin sila kinakausap. Ang sagot nila sa akin, bigyan mo kami ng reason. Kap, bakit namin kailangan siya suportahan? Wala siyang pronouncement. Ang gustong marinig ng mga active military ito. Yes. Alam ng buong bansa na windang na ang bansa natin dahil sa windang na Pangulo na yan. So bilang pangalawang Pangulo, hindi ko inuutosan ng active military na magkaroon ng kudeta o gumawa ng bagay na hindi naaayon sa konstitusyon. Pero putang ina, suportahan nyo yung mga nagsasabi ng katotohanan. Bilang Vice President, bilang nakarinig ng ating mga active military. So bibintay, tumayo ka na. Dahil pag hindi ka tumayo, baka maging istorya ng bansa natin. Maraming salamat po. Agree ba kayo dun mga kababayan? Paki-comment nga sa ating comment section ang inyong opinion ng ating mapag-usapan. Yun po ay sentimiento mula sa mga retired military and police officers, men and women in uniform. At naririnig po at maririnig yan ng mga nasa aktibo. Hindi kami nag-udyok. Kami po ay naglalahad ng katotohanan that the only constitutional legal succession sa kabulukan ng gobyerno na hindi magiging madugo, mapayapa at sa legal na batayan ay ang pagpalit kay Marcos ng kanyang constitutional succession, none other than the Vice President. At yan ang itinutulak ng taong bayan. Yan ang itutulak natin sa mapayapang paraan. Kaya pakinggan natin ang Riding Community Sectoral Organization all over the country kay Brother Renz sa kanyang pahayag and then open for question and answer to be led by the panel. Brother Renz, mula naman po sa grupo ng Duterte Riders Support Team, Duterte Riders Support Group, at lahat ng Consolidated Riding Community, please, your statement. Nangamaga po sa ating lahat. Sa aking mga napakinggan po dito sa aking mga magigiting ko na nakasama, marahil para lahat po kanila na nasabi. Although, nire-represent ako po, hindi naman po dito sa inyo. Mula po yung nakuha ko si Tatay Digong last year, March 11. So, nagkaroon na po kami nang nakikita niyo po na lumabas sa kalsada ang DRS, which is pasan po meron hanggang pang Duterte Rider Supporters. And then, kami rin po yung DRT. Andiyan naman po kay Founder Moises Payparine ng Cebu. Ang DRS po, si Oni, ako, sa kanila. Nagkasinyon din po naman po ang Pangulo po ng Duterte Group Riders Philippines po, yung DGRT. So, halos hindi po nagkakalayo lahat ng tinatag. So, ngayon po, kumakatawan po ng Riders Philippines po ng buong bansa natin. Ang panawagan ko lang po, please po, Madam Sara, sana po, ilig niyo po ang ating bansa na sobrang hindi lang po nila pastangan, niyurakan, sobrang pangkakasa na po. So, nakakaawa lang po dahil nga po, katulad po natin, karamihan po dito, may anak din po tayo. So, una-una pong tinitignan ko, bakit po ako muli lumabas? Ang inyong likod nawala na po bilang nagsibi po before ng sa Kabataan SK. And then nag-federation po ako ng school sa aming lungsod. Tapos ngayon po, kaya po ako lumalabas dahil nga po, nakikita ko po, kung mapapansin niyo po, ang ating mainstream media po parang lagi ang balita nila po puro ang kay sa BBC Sara, lahat po, parang kung titingnan niyo po everyday, kayo po mga vloggers, di ho ba? Wala na ho dun yung merong binahasa, pinatay, hinulgat ng adik, riding in tandem. Ako po mismo, relative po, ilang beses di ho ba? Inabutan na, laging wala na po yung gano'n, kinuhaan ng motor. So kailangan po natin ng peace and order. Kaya po naaalala ko po lagi yung sila Digo. Kaya kailangan po natin talaga na may mamuno po sa atin legitimate, which is si VP Inday Sara. Yun lamang po. Yun. May I request you to please stand up. Congressman King, Brother Renz, ito po yung final call namin before the question and answer. Kami po ay nananawagan na ang pinagbumulan ng kaguluhan ito ay si Marcos Jr. Siya po ang pasimuno ng sabotahe at kaguluhan sa Senado. Siya din po ang itinuturong mastermind of all evidence and all witnesses. Siya po ang nagpasimuno ng tinatawag na monumental restoration of graft and corruption in the country. At ngayon, lugmok ang buong bansa. Ikahos po at naghihirap ang milyong-milyong mga Pilipino. There is no solution clearly but for Marcos to step down. At kung hindi po siya magre-resign, hindi po kami titigil sa mapayapang pagkilos na ito. And there is only one way to move forward but to call on the Vice President to offer herself to lead the country and the people in a peaceful way, in a peaceful manner, in a peaceful action that will unify all initiatives calling for Marcos to step down and protect the institutions of democracy. Kaya po kami nanawagan. Let me Yes, Congressman. say this as a parting word. Tayo po lahat nagsakripisyo. Because we are not after kung sinong papalit, but we are after na matigilan na itong paggagahasang ng gobyerno ni Marcos.
Kaya tayo, we have risked our lives. We have said words that may be taken by the government sa kanilang lawfare, yung oppression. Kaya, once more, nakikiusap po ako. I appeal to you, Madam Vice President, na if marami po na sektor ng mga Pilipino na nagsakripisyo, risking their lives, you have said you're going to become president. Why don't you sacrifice yourselves also together with us? Join the rest of them. And join us, and you should be the leader. Pag tumayo po kayo dyan, manawagan kayo, nandiyan po kami lahat. Yes! Tama. We will support you. Yes! To our blood and death, we will support you, Madam Vice President. Claro. Yun lang po. Ayan po, napanood nyo ang mga iba-ibang panawagan, and I hope this will be something that the Vice President should contemplate. Because kung walang unity, walang mamumuno, walang tatayo na isang leader, watak-watak po. And even if watak-watak, kung pag-isahin lamang ng ating Vice President, we will have a multitude of people who will be supporting democracy, supporting good government, and even to the extent that this present corrupt regime will even tender their resignation. Yun po, mga kababayan. Panawagan sa ating Vice Presidente na siya muna, siya mismo ang mamuno ng mga taong bayan na uhaw sa isang liderato. Alam naman natin, mga kababayan, na si VP Sara ay siyang nagdeklara na maging Pangulo. Pero para sa aming mga loyal na mga nagtaguyod sa kanyang liderato, hindi po sapat yung kanyang pagdeklara lamang. Alam mo, watak-watak ang mga iba-ibang organization. Kaya po, nanawagan po kami sa kanya na sana lumabas na po siya, makitaguyod po niya ang kanyang liderato at mamuno siya sa malawakang pagsigaw ng reforma at ipalabas niya sa taong bayan ang concern niya sa mga pangyayari ngayon ng mga kabulastugan ng gobyerno. We know that the Vice President is concerned. But kailangan po natin yung kanyang presence. We have been in the streets for some time. Iba-ibang grupo, iba-iba dito, iba-iba dyan. Pero hindi nabubuo ito dahil may mga iba-ibang uri na pamamalakad. Pero with the Vice President going out of her way, lalo na po itong pangyayari ngayon sa Senado, malaking bagay kung pumunta siya roon at suportahan niya ang mga senador, manawagan siya ng mga good thinking Filipinos, yung mga ating mga kababayan, ating mga kasama sa paghingi ng reforma. Dahil ang ating demokrasya ay it's being trampled upon right now. The senators themselves do not even follow the Constitution. They are being backed up by a president who doesn't even follow the Constitution. So, nalihis na po ang panggobyerno ng ating bansa. We are going down to the dogs. So, kami po, kanina ng umaga, nagsama-sama po kami at nananawagan muli sa ating Vice President. Please, Madam Sara Duterte, dinggin mo po ang aming hinaing. Please join us in the march towards reform, towards addressing criminality, towards addressing corruption, towards addressing the creation of a good government in our country. So, yun po mga kababayan,
I will share with you yung aming talakayan kanina. With all due respect, Madam Vice President, ito po, papakita namin ang mga hinaing ng ating mga kababayan. Take your seats. Ako po si Ka Eric. And maraming salamat na nandito kayo. Ako po ay nagre-represent ng grupo ng Bangon Sambayanan. Bangon Sambayanan mainly po ay organisasyon ng mga dating rebelde, mga dating kadre na nagbalik loob sa gobyerno, especially sa panahon ng previous government ng Pangulong Duterte, and we build organizations on the ground. Kaya po tinawag namin Bangon Sambayanan to advocate for good governance, for reform, and genuine peace sa isang matino na panggobyerno. Pero kami po ay na-frustrate sa aming mga mass-based area dahil napabayaan po ng gobyerno ni Marcos ang kapakanan ng mamamayan. And for almost 4 years, nagtitiis po kami, kaya kami sumama sa grupong Kampila. Natipunan ng mamamayan para sa bayan. Panawagan, and I hope this will be something that the Vice President should contemplate. Because kung walang unity, walang mamumuno, walang tatayo na isang leader, watak-watak po. And even if watak-watak, kung pag-isahin lamang ng ating Vice President, we will have a multitude of people who will be supporting democracy, supporting good government, and even to the extent that this present corrupt regime will even tender their resignation. Yun po, mga kababayan. Magandang hapon po, mga mahal kong kababayan. Ito po, Our true leader, and you should come out in the open and ask everyone to join you to denounce this failure of government of this Marcos administration. Yun lang po, mga kababayan. Maraming salamat kay Congressman. At dating political advisor, Bing Paras, malinaw ang panawagan ko. Sara must lead the Filipino people to redeem the country before it's too late, that we will all be destroyed by this morally bankrupt, plundering and corrupt government of Marcos Jr. Bibigyan po natin ng karagdagang panawagan ang aking mga kasama doon sa panawagan na confidential funds dahil doon na pinaiikot ng mga members ng House of Representatives yung kanilang impeachment kuno sa akin. At meron kasing mga miyembro ng House of Representatives nagsasabi na tapos na sana ito kung sumagot lang siya sa amin noon. Tapos na sana ito kung nagsalita lang siya noon. Pero hindi kasi makatotohanan yung sinasabi nila na hindi ako sumagot. Kasi kung maalala ninyo, noong nagbukas sila ng hearings in aid kuno of legislation sa Committee on Governance ng House of Representatives, makikita nyo doon, noong unang-unang hearing, nandoon ako para sumagot. Nagbigay ako ng opening speech. Sinabi ko sa kanila na ito ay fishing expedition sa kawalan ninyo ng ebidensya sa paggamit ng confidential funds. Tapos, ginawa nilang malaking issue yung hindi ko pag-oath. Hindi malaking issue yon dahil nakalagay sa rules nila at binasa ko pa ulit-ulit yung rules ng House of Representatives. Kinonsulta ko pa ang isang abogado, dalawa kami nag-usap. Sabi ko, nakalagay dito, witness lang ang mag-oath. Ang resource persons ay hindi kailangan mag-oath. Pwede kang mag-cooperate, pwede kang sumagot, pwede kang magsalita, pero hindi mo kailangan mag-oath. So yun yung pinaglalaban ko doon. Kasi may rules kayo, sundin naman natin kung ano yung rules ng House of Representatives. Pero gusto talaga nila mag-oath ako, umupo ako doon, at kahit ni isang tanong, wala silang ibinigay sa akin. Napapansin ko na lahat ng tanong nila doon na sa ibang resource persons. So nagpaalam ako kasi sinasayang nila yung oras ko doon So nagpaalam ako sa chairperson ng Committee on Good Governance. At sinabi ko, alis na ako. Maayos naman siyang nagsabi na, okay, sige, alis ka na. Ni-release niya ako, pinaalis niya ako, nagpaalam ako maayos. Kung yung pangalawa, kung maalala ninyo, pangalawang pagpunta ko doon, ay nandoon ako para umappear ulit sa kanilang hearing. At umupo ako doon at sinamahan ko yung mga Office of the Vice President personnel na nagdesisyon na pumunta sa hearings. Tapos, syempre, walang dumidepensa doon sa mga kasamahan ko sa OVP. Ang
nangyayari kasi kapag ordinaryo ka na empleyado ng gobyerno o ordinaryo ka na mamamayan, hindi ka pwedeng magsalita doon na ikaw yung tama. Lagi yung congressman yung tama at hindi ka na pwede magsalita kapag sinabi nilang hindi ka na pwede magsalita. So sinabi ko sa kanila na walang dumidepensa sa Office of the Vice President. So hinamon nila ako. Sabi nila, o sige, pagsalitain ka namin kapag nag-oath ka. So nag-oath ako. Noong nag-oath ako, pinaupo nila ako balik, tapos wala na naman silang tanong. Kahit isang tanong. Noong nag-collapse na yung isang kasamahan namin, si Acosta, doon ako nagpaalam ulit. Sabi ko, alis na ako. Kasi kailangan puntahan sa hospital yung kasama ko. Pumayag naman sila na umalis ako, na wala silang kahit isang tanong. Ang totoo niyan, wala silang maitanong sa akin kasi hindi handa yung script nila sa mga tanong. Kung makikita nyo sa mga hearings nila, may binabasa yan sila na script. At yung script na yon, gawa yon ng abogado. Kasi nga, isa siyang fishing expedition for evidence. Naghahanap sila ng kung ano yung pwede nilang gawing ebidensya. Kaya sila nagbabasa. Kapag wala doon, hindi nila masabi. Kasi lahat yan, nakikita nyo, binabasa lang nila. Base sa kung ano yung sinabi ng abogado na itanong ninyo. Kasi ito yung kailangan namin na ebidensya. Na ito din yung sinasabi ko lagi sa lahat ng abogado. Hindi ka pwedeng magbukas ng in aid of legislation, tapos gagamitin mo yung kapangyarihan ng committee na yon para ka kumuha ng ebidensya at sasabihin mo, ay, ito yung kamalian. Nakikita na namin. Hindi po. Yan din na winiwika ng defense team ni VP Sara, no? Dito sa kabilang kampo na kayo ang nag-aakusa, kayo ang humanap ng ebidensya. Pwede yun. So, yun yung sinasabi ko na, na hindi totoo, na hindi ako pumunta, hindi ako sumagot, nandun ako 2 beses, wala ni isang tanong sa akin. Kasi, hindi sila handa na magtanong sa akin. Wala ako sa script na binabasa nila. Pangalawa, kahit pa man na alam ko na fishing expedition yon ng ebidensya, nandun pa rin ako. Umupo pa rin ako, nagpakita pa rin ako sa kanila para makita ng taong bayan na pumunta ang Vice President. Pero kasi, mahaba yung timeline ng mga pangyayari para ko masabi sa inyo at para maipakita ko sa inyo kung paano nila dinevelop yung impeachment at yung mga sinasabi nilang ebidensya nila. So kung okay lang sa inyo, simulan ko siya sa May 11, 2023. Ito yung pinakaunang binanggit ng Makabayan Block ang confidential fund. Sabi nila, kapag daw ako ay naging NTF-LCAC Vice Chair, ay makakahawak daw ako or makakakontrol daw ako ng mas marami pang confidential funds. So, as early as May 11, 2023, nakikita nyo may script na sila. Bakit ba ayaw ako ng Makabayan? So, explain ko lang sa inyo. Kasi sa trabaho ko doon sa Davao City bilang mayor noon, yung programa namin na Peace 911, yung programa na nagtapos sa insurhensiya doon sa Paquibato District ng Davao City, tinarget talaga namin yung mga party list groups na alam namin at may ebidensya siya na meron silang linked sa CPP, NPA, NDF. At ito yung Makabayan Block. Sasabihin man nilang red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga members, ang mga Makabayan Block, na galing sa kanila papunta sa NPA. Minsan nga, marami ang nagsasabi, yung mga dating rebelde, na-recruit sila galing doon sa Makabayan Block ng mga party list groups. So sumunod nun ay August 8, 2023. Sinabi na ni Franz Castro, sabi niya, OVP's 500 million in confidential funds should be realigned to PCG. So nung sinabi niya yon, napaisip ako, sabi ko, ang Makabayan Block, friendly sila sa administration. 'Di ba? Hindi naman sila Makabayan Block, wala sa kanila yung prinsipyo ngayon ng korupsyon ng administration eh. Hindi nila nilalabanan 'yon. So nung nakita ko na nagsalita si Franz Castro kontra sa isang cabinet secretary, sa isang kaalyado ng administrasyon, naisip ko, may go signal ito na kalabanin niya yung 2 opisina.
So merong nagsabi sa kanya na okay lang atakihin mo yung cabinet secretary namin at yung kaalyado namin. So doon ko unang nakita, sabi ko papakialaman nila yung budget. Sumunod noon, nung August 24, 2023, makikita ninyo sa timeline, nagsabi na sila, kailangan investigahan yung 125 million na confidential funds. Sumunod noon, August 25, one day after, sinabi nila, may impeachment complaint kami kay Inday Sara sa confidential funds. Sumunod noon, August 26, 2023, sinabi ni Franz Castro, premature yung impeachment complaint. Kasi, babalik tayo, walang ebidensya ng pagkakamali. Walang ebidensya ng korupsyon. Wala Kaya nga katakataka na bakit naisampa sa Senado yan. Baka pati sa Senado ay magkaroon ng bayaran dyan. Ako naman po, wag naman. silang makitang mali sa paggamit ng pera. Sumunod noon, August 29, 2023, Makabayan Bloc vows to question Sara Duterte over confidential fund use. So makita mo na dito, naghahanda sila para sa budget hearing at yung mga tanong nila doon. Pagkatapos nito, makikita nyo, September 4, 2023, Makabayan Bloc, why 2.3 billion ang budget? Bakit daw 2.3 billion ang budget ng Office of the Vice President? Nung nag-appear si Franz Castro sa hearing ng Commission on Audit, sumunod na araw noon, September, or a few days after, September 14, lumabas yung unang-unang Audit Observation Memorandum sa confidential funds ng Office of the Vice President. So makita mo yung timeline. Binuksan nila yung usapan ng confidential funds. Pagkatapos, kinestyon nila bakit may confidential funds. Ngayon, dahil sabi niya, still premature. Nagsalita sila sa hearing ng COA at yung COA naman nagbigay ng AOM. Ito muna ma'am, question muna tayo. At dito naman sa video na to mga kababayan ating panoorin itong sinisigaw ng nakararami na dapat ipangunahan na di umano ni VP Sara ang pag-angklas laban sa korupsyon na nangyayari sa gobyerno.